si Mr. Alinton. Okay, sige po. Magandang gabi po sa inyo, Mr. Alinton. Magandang gabi rin, Sir RJ. Pwede ko po mamalaman kung ano po yung sektang inaaniban po ninyo, sir? Iglesia po. Iglesia ni? Cristo. Yung kay Manalo, nang naparehistro noong 1914? Kayo lang po may sabi niyan, hindi ang Biblia. Ay, hindi po. Sa gobyerno po yan eh. Bakit ipinarehistro ni Manalo doon sa gobyerno kung wala yan sa Biblia? Na dapat ipaparehistro yung iglesia. Diba? Para hindi tawagin kolorum. So ibig sabihin, tama po pala yung sinasabi na itong iglesia ni Cristo ni Manalo ay subject po siya sa batas ng tao. Tama po ba? Kailangan sumunod sa batas ng tao kasi hindi po yung iglesia po ang pinag-uusapan po natin dito is about yung iglesia. So kung titingnan po natin, before po kayo magtatanong, gusto ko lang pong laruhin po So kung titingnan po natin, so ang iglesia ni Cristo ni Manalo ay isa po siyang institusyon na kay Cesar, hindi po sa Diyos. Kasi ibinigay po siya sa Diyos kay Cesar Hindi po sa Diyos. Pasakop sa gobyerno. Kasi hindi po individual. Sa citizenship po yan, Mr. Alinton. Babasahin po natin Romans chapter 13. Sa ano po yan sa individual po yan Bilang mga citizens po tayo sa isang bansa. Pero ang in terms of iglesia, wala po tayong mababasa na included po yan ang iglesia. Sa inyo na yung paniniwala niyan. Kaya nga tinitingnan po nga natin kino-correct nga po natin di ba? Kino-correct na po natin kung saan ba ito pa sino bang tinutukoy dito. Kasi puro lang kayo claim ng claim. For example, Iglesia ni Cristo ni Manalo, pinarehistro. Yes po. Magtatanong po kayo ngayon. For example, teka po muna, Mr. Natoy. Teka po muna. For example, itong kay tinatawag ng Manalo, 'di ba? Katuruan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na kapag hindi mabasa, hindi paniniwalaan. Pero wala naman po tayong mabasa sa Biblia, kapitulo at bersikulo na sinabi ng Panginoon na dapat iparehistro ang iglesia. At wala din po tayong mababasa na pangalan ni Manalo para magiging siya po yung gagamiting kasangkapan para iparehistro po yung iglesia. Pero may hula po. Wala. Claim niyo po yan Claim niyo po yan. Yung sinasabi niyo pong hula-hula, claim niyo po yan Wala po kayong ebidensya po niyan. Bakit po? Kasi yung mga claims po ninyo, biblical and historical na presentation ay talagang wala po kayong baseless po yan kumbaga. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.